Good day mga ka-goers, so sa video na ito is mag-aayos tayo nitong ating front brake. So mapapansin nyo kasi sumasagad itong brake lever natin sa ating throttle handle at hindi dapat ganyan. Then bukod dyan, itong brake lever natin is hindi na sumasagad pabalik para diinan ang brake switch natin. Kaya ang nangyayari, always on ang brake light. Chinek ko na rin ang brake pad at makapal pa naman. Kaya malabo siyang reason kung bakit sumasagad ang brake lever natin. Kaya suspetsa ko is palitin na talaga yung mga pyesa dito sa loob ng ating brake master. At dahil sa tamang hinala tayo, bali bumili na agad tayo nitong repair kit ng brake master natin dito sa ating harapan. Wala namang leak pero hirap ngang itulak pabalik yung ating lever, so ibig sabihin baka corroded or kinakalawang na yung loob. Pag ganito, mura lang naman ang repair kit, so palitan na natin. Bukas natin is ito lang yung laman ng brake fluid niya. Tataka ako bakit ganito lang ang laman, pinaayos ko to sa mekaniko. Kaya mas okay talaga na ako ang gumagawa. Iniiwan ko lang kasi doon tapos babalikan ko na lang. Ang ending, aayusin ko uli tapos sayang lang ang binayad natin. Kaya ako nga dinala doon kasi simple at madali lang naman ayusin to. Wala lang talaga akong gamit at time nung araw na yun. Pag kayo ay magre-repair sa brake master, kailangan lagi kayo may basahan kasi yung brake fluid niya kapag natapon sa kahan natin is pwedeng mag-cause ng white stain. At kung sakali man sa hindi sinasadya is natapunan ang inyong kaha, so punasan agad or basain ng tubig para mawala yung brake fluid. Dito ay nilagyan muna natin ng brake fluid kasi ipapableed natin. So check natin kung after ng bleeding is ganun pa rin. So ibig sabihin palitin na talaga. Dito is pinipiga-piga natin at parang wala akong nararamdamang pressure na pumupunta sa caliper natin. Pagkatapos niyan is binuksan natin itong bleeder pero konti lang ang lumalabas na brake fluid. Kaya parang kulang ang pressure na tumutulak sa brake fluid papunta dito sa may caliper. Kaya inulit-ulit nating ipump at ipableed, then wala talagang masyadong lumalabas na brake fluid. Dito nga pag hindi ganun kaluwag is wala talagang nalabas. So bali talagang papalitan na natin ng repair kit. So aalisin natin itong brake fluid, then yan, papalitan na natin, kakalisin na natin. Para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal, lalong-lalo na sa pagkabit is kailangan meron kayong ganitong tool. Pero mas maganda yung tuwid kasi ito hindi po siya nakakapasok. So yan, bali dito tinanggal natin muna yung rubber cover niya. Tapos kung nakikita nyo yung kulay itim na yun, so lock niya yun. So kailangan yung sundutin yan, kailangan tanggalin yan. So gumamit kayo ng tools na pinakita ko kanina, pero mas maganda is yung diretso kasi ito is hindi umaabot. Mayroon tayong nakitang test light, so ito muna ang gagamitin natin na panungkit. So okay naman to, nagamit ko na to dati pa. Sungkit-sungkitin nyo lang hanggang sa matanggal ang lock. After natin matanggal itong lock, kung mapapansin nyo may kalawang na sa loob. So huhugutin lang natin yan para matanggal na yung pinaka master kit niya. Bale ito na pala siya. So yung corrosion niya halos nasa labas lang na part to. So pwede pa nga to gamitin. Konting linis at liha lang to para matanggal yung kalawang, pwede pa rin to. Pero syempre bumili na tayo ng bago, so why not palitan na natin. Pero bago natin isalpak ang bagong master kit natin, syempre linisan muna natin. Tanggalin muna natin yung mga kalawang at saka mga dumi-dumi na natira sa loob. Sa pagbalik naman, so madali lang naman. So ganito dapat ang position niya. So una yung spring, tsaka yung washer, tsaka yung lock. Isasabayan, bali didiinan yan hanggang yung lock ay pumasok doon sa uka or groove na dapat niyang pasukan. Medyo natagalan at nahirapan nga tayo sa pagkabit kasi wala tayong tool. Kaya better na meron tayong tool para mas madali ang trabaho. Dito nga pansinin nyo na bumabalik na itong ating brake lever sagad doon sa ating brake switch. Salinan na natin ng brake fluid para matry if okay na siya. Then piga-pigain nyo lang until makaramdam kayo ng pressure na para bang pumipreno na talaga kayo. Then ipapableed pa rin natin siya. Makikita nyo nga dito na malakas yung tagas or yung sirit ng ating brake fluid, meaning malakas na yung pressure na tumutulak sa ating brake fluid papuntang caliper. Medyo marumi nga ang lumalabas, ibig sabihin ito yung mga natirang brake fluid. Salinan nyo na lang uli, basta wag nyo papatuyuin yun nandito sa may brake master natin. After nyan is wait na lang natin lumabas yung ating brake fluid na bagong nilagay dito sa may bleeder. Medyo malabo pa nga ang lumalabas na brake fluid dito. So pag ganyan, wag nyo lang hayaang matuyo. So salinan nyo na lang ng brake fluid. Na okay na at malinis na ang lumalabas. So ang pinakahuling gagawin mo is isasabay mo yung pagpiga ng brake lever natin at pagsara ng bleeder. Dito is hindi na natin napakita kasi nga dalawang kamay na ang ginamit natin. Wala naman kasi tayong videographer. Basta ang gagawin mo, pagpiga, bukas sara. Mabilisan yun. Again, pag pipigain mo, bubuksan mo ng mabilisan at isasara mo rin ng mabilisan. Ang purpose nun is para maalis yung hangin dito sa loob ng ating brake. Bale, ulit-ulit lang hanggang sa buo ng brake fluid ang lumalabas. Final testing, check nyo lang kung okay na yung brake natin. So ipreno-preno nyo lang kung okay na. So yan, ang pinaka-last is sasalinan uli natin yung ating brake master reservoir para yun nga. So pwede na nating sarduhan. Dito is hindi na natin mapapakita pero okay na siya. So hanggang dito na lang ang ating video. Bye!